Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino. Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon sa usapang Boxer Shorts, well, past break edition po tayo mga kaibigan. As I am recording this, magaganap na po ang bakbakang John Casimero at Luis Neri, a catchweight fight mga kaibigan. 124 pounds ang kanilang napagkasunduan. As I'm recording this, maghaharap na rin si Kenneth Lever at ang Amerikanong si Michael Angeletti para sa isang IBF Bantamweight title eliminator. So we'll just have our random thoughts mga kaibigan, sapagkat may mga last minute development sa labang ito, partikular doon sa kontrobersyal ng Neri versus Casimero, ang naging timbang ng mga boksingero, partikular si Luis Neri. Also, pag-uusapan din po natin ang request ninyo. Bibigyan natin ng konting kaliwanagan itong naging kontrobersiya sa pagitan ni World Heavyweight Champion Alexander Usyk at ang kanyang naging challenger kamakailan, si Rico Verhoeven. Medyo controversial po ang labang yon. Marami nagsasabi kaagad na itinigil ang laban ng referee. Pag-uusapan po natin that fight mga kaibigan and how Verhoeven nearly pulled off the biggest upset in boxing history. Lahat ng yan sa past break edition ng Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan, Express Edition po tayo. As I am recording this mga kaibigan, ongoing na ang malaking boxing card dyan sa Japan. Tampok ang laban ni Kenneth Lever at ng Amerikanong si Michael Angeletti, isang IBF Bantamweight title eliminator. Nandyan din ang catchweight na laban sa pagitan ng mga bad boys ng boxing, John Casimero at Luis Neri ng bansang Mexico. Dalawang laban na ating tinututukan, mangyayari na po ngayon as I am recording this. May mga last minute development sa labang ito na gusto ko lang i-share sa inyo. Also, bibigyan po natin ng konting kaliwanagan itong nangyaring controversial na laban sa pagitan ni Unified World Heavyweight Champion Alexander Usyk at ang kanyang challenger na si Rico Verhoeven. Controversial po ang kanilang laban sapagkat muntik nang mairehistro ni Verhoeven ang pinakamalaking upset sa history ng professional boxing. So, chapsuy tayo mga kaibigan sapagkat lately lilitaw at lulubog ang Boxer Shorts. So, we're trying to make up for the lost time. Now, as I'm recording this mga kaibigan, as expected, nagkaroon po ng problema sa timbang dyan sa bakbakang Luis Neri versus John Casimero. Alam nyo, ang labang ito originally for the WBA Gold Super Bantamweight o 122-pound championship. Meron pong lehitimong dibisyon at may belt na nakataya. But later on mga kaibigan, ang mga boksingero, si Neri at si Casimero ay pumayag na magkaroon na lamang ng catchweight. Ano po ba itong catchweight mga kaibigan? Number one, lingid sa kaalaman ng marami, hindi po regular na division sa boxing ang catchweight. Hindi po yung parang heavyweight, light heavyweight, middleweight, tapos may catchweight. Wala po. Ito po'y katang-isip lamang. There is no catchweight in boxing. Ang catchweight nangyayari po kapag ang dalawang boksingero ay aminado na may problema sa kanilang timbang. Nahihirapang abutin ang kanilang timbang. So nag-uusap na lamang sila kung saan sila ay komportable pwedeng maglaban. Kung saan ang timbang na pwede sila magharap na pareho silang komportable. So yung dalawang boksingero na lamang nag-uusap. Ito pa ang dahilan kung bakit wala na yung WBA Gold Junior Featherweight o Super Bantamweight Championship. Sapagkat kapag in effect yung belt na iyon, kinakailangan pumasok ka sa 122 pounds because the Super Bantamweight is a legitimate division. So nag-agree si Neri at si Casimero around 124 pounds na lamang ang kanilang catchweight. Yan po ang kanilang napagkasunduan sapagkat aminado naman parehong may problema sa timbang ang dalawang boksingero. So ngayon tinatanong ng maraming boxing fans, o Atty. Ed, okay na ang timbang ni Casimero. We expected na abutin niya ang timbang, kaya nga po catchweight Nag-usap na kayo kung saan kayo komportable ang timbang. Pag hindi mo pa rin inabot yan, may problema ka na talaga. Sapagkat nag-usap na nga kayo ng dalawang magkalaban at nag-agree kayo, ito ang magiging timbang natin, ito kakayanin ko. Ang problema si Luis Neri mga kaibigan, over by 3 pounds, over 3 pounds sa 124 catch weight limit. Kung bagay sabihin,
nag-usap na tayo, itong timbang natin, hindi mo pa rin sinunod. Sobra pa din ang timbang nitong si Luis Neri. 127 plus pounds. In fact, in this scenario mga kaibigan, meron ng karapatan si General Casimero na umayaw sa laban. Sapagkat bastusan na yan eh. Diritsahang pandaraya na yan mga kaibigan. Diritsahang pandaraya na yan. That is already cheating. Alam niyo, boxing, it's governed by rules. Weight, yung mga gloves, yung ring, yung mga no hitting below the belt. Amid the brutality of boxing, it is a gentleman's sport. It is governed by rules and the agreement of the boxers. Kapag hindi ka sumunod, balasubas na yan. So para sa akin, nalagay sa mabigat na sitwasyon itong si General. But credit General Casimero for agreeing to take this fight when he could have easily pulled off. That fight could have been easily canceled. Now, the Japan Boxing Commission is going to impose a suspension dito kay Luis Neri. Dapat dito nga lifetime ban eh. Si Neri po ay dati na nagkaroon ng issue sa Japan in 2017 nung kanyang talunin si Shunsuke Yamanaka for the WBC Bantamweight title. After their first fight, nagpositibo siya for performance-enhancing drugs. In 2018, nag-rematch sila. Overweight siya by over 5 pounds sa 118-pound division. So nakita nyo na, no, may pattern ng cheating itong si Luis Neri. At ngayon, inuulit na naman niya kontra kay General Casimero. Yung ginawa niya kay Shinsuke Yamanaka na ikinagalit ng Japan, ay ginagawa niya ngayon dito kay General Casimero. So, we give credit to General. He could have backed out, pero itunuloy pa rin niya ang labang ito. So, this changes the complexion of the fight mga kaibigan. Overweight si Neri, may problema sa conditioning, pagkakataon para kay General to take advantage. I'm hoping that General is in great shape because ngayon pa lang, you can already see, he should target the body. Yan ang weak spot ni Luis Neri, yung budege. Kasi nga, lagi siyang ill-conditioned. At ngayon, lumalabas, may conditioning issues na naman itong si Luis Neri. So I hope General is able to take advantage of this. But regardless, believe po tayo kay Casimero because he could have withdrawn from the fight. Pwede siyang umayaw sapagkat hindi na po tama ang termino nito. Now, itong kay Lover versus Angeletti, again, a very significant fight ito mga kaibigan, ano? Sapagkat ito'y title eliminator. Kung sino mananalo will get a shot at the regular IBF Bantamweight Championship. Nahirapan din sa timbang itong si Kenneth Lover. Medyo pumalya sa kanyang unang attempt to meet 118 pounds. Nakuha naman sa pangalawang pagkakataon. Itong si Angeletti, na mahigit isang taong hindi lumalaban, no problemo sa timbang. So that could also be a factor mga kaibigan. I hope Lover is in shape because Angeletti will look to outbox him. Boxer po itong si Angeletti, mala Roy Jones, mala Floyd Mayweather ang galaw nito. So kinakailangan pressure rin. Sabi nga ni Jerry Peñalosa, kailangan kami mag-exert ng pressure sa labang ito. Kailangan sirain namin ang offensive rhythm, ang boxing rhythm ni Angeletti. So good luck po mga kaibigan. As I'm recording this, like I said, ongoing na po ang boxing card dyan sa Japan. And we pray for our boxers Casimero and Lover to defy the odds and bring home the big win. At ngayon mga kaibigan, mapunta naman po tayo sa pang request ninyo. Konting kaliwanagan lamang dito sa nangyaring laban ni Alexander Usyk at ni Rico Verhoeven. Alam niyo, naglabang kamakailan ng dalawa for the unified World Heavyweight title na tangan-tangan ni Alexander Usyk. Ito po ay ang WBC, WBA at IBF. Dating undisputed champion si Alexander Usyk kasama ang WBO, pero binitawan na niya ang WBO para naman daw magkaroon ng oportunidad ang ibang boksingero na lumaban sa heavyweight title. Pero nagkaproblema sapagkat ang naging pasya ni Alexander Usyk ay labanan si Rico Verhoeven. Si Verhoeven mga kaibigan ay iisa pa lamang ang laban sa pro boxing. One fight lang ito at nangyari pa ito noong 2014 pa, 12 years ago. Sapagkat in the last 12 years, between 2014 and 2025, busy as a kickboxer dyan sa Glory Promotions, itong si Rico Verhoeven. So he's more of a kickboxing champion, legendary status. Pero sa lahat, one fight lang sa pro boxing, 12 years ago pa. Pagkatapos ngayon, instant world heavyweight title shot. Nagkaroon po ng problema ito
nung i-anunsyo ng WBC. Ang problema, ang WBC ay hindi rin sinunod ang kanilang kalakaran at sinanksyon ang labang ito. Ang WBA at ang IBF ay dumistansya. Sinabi nila na pag nanalo si Usyk, walang problema. They will continue to recognize him as champion. Pero kung matatalo si Usyk, babakantihin nila ang WBA at IBF title at hindi nila i-recognize ang pagkakapanalo ni Rico Verhoeven kasi nga sa experience as a boxer. Now, itong si Verhoeven, mga kaibigan, was attempting to become the first pro boxer to win the World Heavyweight title in only his second fight. Pero hindi po ito historic, mga kaibigan. Back in 1957, si Pete Rademacher ng Amerika tried to win the World Heavyweight title in his first pro fight. Kauna-unahang pro fight niya kontra kay Floyd Patterson, World Heavyweight title fight kaagad. Kasi naman itong si Rademacher, he won the Olympic gold medal in 1956 at naka-score siya ng 3 sunod-sunod na knockout. Ang daming na-impress doon sa kanyang Olympic triumph. At pinagbayabang pa ni Rademacher na sa lakas ng kanyang suntok, kaya niyang makuha ang World Heavyweight title in his first pro fight lang. So pinatulan ito ni Floyd Patterson. Nagharap sila noong 1957 na knockdown in round number 2 itong si Floyd Patterson. Pero nakarecover si Patterson at binigbog ng todo-todo itong si Pete Rademacher. So back in 1957, Pete Rademacher tried to be the very first boxer to win the heavyweight title sa kanyang unang pro fight. So mas mabigat yun. Yung kay Verhoeven, pangalawang laban niya. Okay? So ayan po, sa totoo lang mga kaibigan, controversial ang laban sapagkat hindi nila inakala na aabot ng 11 rounds si Verhoeven. Akala nila ito ay kumbaga isang carnival show lamang sapagkat hindi nila in-expect na aabot ng 11 rounds. But at the end of 10 rounds mga kaibigan, Verhoeven was not really winning the fight sapagkat dalawang judges tabla ang score. Lamang lang si Verhoeven sa scorecard ng isang judge. So meaning to say, at the end of round number 10, the fight was leaning on a majority draw. And Alexander Usyk could have won the fight kasi kailangan lang niya makatabla. But then again, tinapos nga niya ang laban in round number 11 by knocking down Verhoeven with an uppercut and finishing him with a barrage. Ang problema, halos tapos na ang round 11 nung makialam ang referee. 1 second to go. Dapat sana pinarecover na itong si Verhoeven at pinasagot sa round number 12. But most likely he would have been knocked out in round number 12. Yun nga lang, marami nagsasabi, dapat hindi agad itinigil ng referee. Pero judgment call po yan mga kaibigan. Sapagkat ang referee na yon ay meron din siyang record before na meron siyang boxer na isinalba sa panganib. Itinigil niya ang laban sapagkat the boxer would have been prone to brain injuries. Iniligtas niya yung boksingero. So, hindi natin masasabi na itong referee na ito ay may kalokohan din talaga. So, again, mga kaibigan, dapat si controversial call. Pero sabi nga po natin, kasalanan din ni Usyk eh. I don't think he really prepared for that fight. Nakita niyo naman, he was out of shape. Pangalawa, nakita niyo yung unorthodox na kakaibang estilo ni Verhoeven. Yan po ay nakaapekto sa rhythm ni Alexander Usyk. Kaya kinailangan niya talaga na tapusin ang laban in round 11 sapagkat, yun nga, pag nakadruman lang itong si Verhoeven, nakakahiya. Imagine, one fight, nakatabla sa isang reigning world heavyweight champion. No, so yan po ang sitwasyon dito. Most likely they will meet again because the WBC already rated Verhoeven within the top 10. So pointing to a possible rematch. Pero meron pang ibang mga mandatory contenders na kailangan harapin. Itong si Alexander Usyk, si Agit Kabayel, kailangan na niyang harapin. Ang German boxer, mandatory na yan. So nagkakaroon po ng mga other priorities si Alexander Usyk. But lesson learned yan para kay Alexander Usyk. Do not underestimate a challenger. Do not. Sapagkat pwede kang masulutan. Pwede kang masigitan ng upset. So ayan po mga kaibigan ng ating fast break edition ngayon dito sa Boxer Shorts. So again, muli maraming salamat po sa ating mga fellow boxing fans na sumusubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Alam nyo mga kaibigan, medyo we're going on a break sapagkat medyo mabigat po ang trabaho natin ngayon mga kaibigan. Talagang loaded, Tsaka also, ito pa isang dahilan mga kaibigan. Maglalaro tayo ng video game. Nakakalimutan ko nang maglaro ng mga video game So kailangan natin
paminsan-minsan, have fun, take a break. So, Boxer Shorts will take a break. We'll be coming back, lalo na kung may mga importanteng balita na dapat i-share o ipaliwanag sa inyo. But then again, thank you po sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating muntong YouTube channel. Again, let me remind everyone, not everybody will agree sa opinion ng inyong lingkod. You do not have to follow this channel. Ako na magsasabi sa inyo na walang kwenta ang channel na ito. Follow other websites sa boxing. Palagi ko pong sinasabi yan sapagkat ito, we do not monetize, lulubog at lilitaw lamang ang channel na ito and wala rin namang mangyayari. Ano? Napakaraming problema ng ating bayan para kayo manggalaite sa mga issues tungkol lamang sa boxing. Life is short, enjoy it. I'm playing games for the next few months and looking to recharge. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Atty. Ed Tolentino muli nagpapaalala, walang personalan. Gaming, buntalan lang. Good luck, John Rel. Good luck, Kenneth Laver.